Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Danilo Wamar at shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3,646 hanggang 3,650. Pagkatapos magsalita tungkol sa kung ano ang mahalaga sa kanya, naglabas si Mo Yang ng isang tumpok ng mga bagay na katulad ng mga dokumento at ibinigay ang mga ito sa Aaron. Ano ito? May kahinahinalang tanong ni Aaron, itong lalaking ito ang amo ng gray area. Ang paraan upang malutas ang mga bagay ay nakasalalay sa kanyang mga kamao. Kailan siya naglaro ng mga salita? Ang mga taong naghahanap ng medikal na paggamot, ang kanilang pagkakakilanlan, background at mga kontak ay lahat ay batay sa mga materyales na ito. Magagawa mo ito sa iyong sarili. Sabi ni Mo Yang. Dahil dito, medyo nagulat si Aaron. Bagamat wala siyang pakialam sa pagkakakilanlan ng mga taong iyon, at hindi siya lumiit dahil sa kanilang katayuan, ang ginawa ni Mo Yang ay kaunting tulong para sa Aaron. Kahit man lang ay maaaring malaman ng Aaron ang pagkakakilanlan ng ibang tao, at naisip niya kung gaano kalaki ang magiging epekto nito kapag naging kalaban niya ang mga taong iyon. Mo Yang, hindi ko akalain na napakaingat mo. Inihanda mo pa ang mga bagay na ito para sa akin. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa ugali mo, nahulaan ko na hindi mo sila ay treat isa-isa, para malaman nila ng maaga ang identity nila. Kapag nakipag-deal ka sa kanila, magkakaroon ka ng konting bottom. Sabi ni Mo Yang. Daan-daang tao ang nagtipon sa Yuncheng, at halos baligtarin si Yuncheng. Upang malaman ng Aaron, natanggap na ni Moy ang balita. Ngunit alam din niya na hindi sila gagamutin ng Aaron, kaya hiniling niya sa isang tao na siyasatin ang pagkakakilanlan ng mga taong iyon ng maaga. Kung hindi niya ginagamot ang kanyang sakit, siya ang mahihirapan ng mga taong iyon. Kapag alam niya ang kanilang pagkakakilanlan, maaaring maging mas aktibo ang Aaron sa bagay na ito. Gayunpaman, sa proseso ng pagsisiyasat na ito, nagulat si Mo Yang. Ang background ng pagkakakilanlan ng mga taong iyon ay higit na kamangha-mangha, at ilan sa kanila ay dating makapangyarihan. Kahit ngayon ay nagbitiw na sila, grabe pa rin ang kanilang impluwensya. Ilan sa kanilang mga estudyante ay nasa matataas na posisyon. Hanggat nagsasabi sila ng isang salita, ang mga taong ito ay tiyak na lilito. 3,000, may salita ako, hindi mo akalain na salita ako. Sabi ni Mo Yang. Sige po, mayroong ilang mga tao sa loob nito. Ang kanilang mga pagkakakilanlan ay kakilakilabot. Sa tingin ko kung hindi mo kukunin ang ilan sa kanila at gamutin sila, ang iba ay hindi maglalakas loob na guluhin ka. Sabi ni Mo Yang. Walang paggamot. Aaron matatag sinabi, lamang ay maaaring makahanap ng isang bagay upang magpalipas ng oras, kung gamutin ko ang mga ito, hindi ito magiging mainip. Si Mo Yang ay direktang nag-white eye, marami pa ring bagay na dapat palipasin ng oras. Bakit gusto ng Aaron na maging mas seryoso sa usaping ito? Hindi ako natatakot sa mga taong iyon na tuluyang mapunit ang kanilang balat. Mas mabuting tingnan mo muna ang impormasyon. Makikita mo ang mga pagkakakilanlan ng mga taong inayos ko, at malalaman mo kung gaano sila kalakas. Sabi ni Mo Yang, the more powerful, the more interesting. Hindi ako interesadong makitungo sa mga ordinaryong tao. Han 3,000 ay pa rin ng isang pares ng langis at asin ay hindi pumasok sa hitsura. Napabuntong hininga si Mo Yang, ito ang inaasahan niya, dahil si Aaron ay isa ring napakatigas na tao, sabihin na walang dalawa, sabihin walang lunas, tiyak na hindi lalaban. Ngunit ang kanyang saloobin ay napakatatag,
dapat ding magkaroon ng tiyak na antas ng kasiguruhan, kaya hindi masyadong nag-alala si Mo Yang. Kung ganoon, maghihintay ako para makakita ng magandang dula. Sabi ni Mo Yang. Hindi nagtagal, sa wakas ay dumating na si Bruce Lee sa villa. Matapos ang 3 taong pagkawala, malinaw na binibigyan ni Bruce Lee ang mga tao ng mas mature na pakiramdam. At saka, hindi na siya gangster at may ugali ng isang matagumpay na negosyante. Sa nakalipas na 3 taon, malaki ang pinagbago niya, kaya lubos na nasisiyahan ang Aaron. Boss, pagdating niya sa Aaron, magalang na yumoko si Bruce Lee at sumigaw. Bagamat siya na ngayon ang boss ng Feng Chen Group, at napakatalino sa harap ng mga tao, bilang nakababatang kapatid ni Aaron, hindi iyon nakalimutan ni Bruce Lee. Maraming nakakatuwang ideya si Bruce Lee, humiwalay sa kontrol ng Aaron at talagang nangingibabaw ang Feng Chen Group, ngunit kapag naganap ang ideyang ito, malapit na itong masakal ni Bruce Lee. Kahit na alam ng outside world na siya ang boss ng Feng Chen Group, alam ni Bruce Lee na hindi binabago ng outside world's view ang katotohanan na si Aaron ang boss behind the scenes. Bukod dito, ang lakas ng loob ni Aaron na bigyan siya ng ganoong mahalagang posisyon ay nangangahulugan na ang Aaron ay magagawang bawiin ito hanggat gusto niya itong bawiin. Tumingin si Aaron kay Dao 12. Nagsalubong ang kanilang mga mata na may malabong ngiti. At least on the surface, Bruce Lee has no sign of betraying Aaron. 3 taon na kitang hindi nakita. Malaki na ang pinagbago mo. Sa wakas, hindi ka nakamukha ng street thug na dati. Nakangiting sabi ni Aaron. Tumawa si Bruce Lee. Dati siya ay isang ganap na ruffian. Noong panahong iyon, hindi pinangarap ni Bruce Lee na siya ay maging isang negosyante at ang unang tao sa komunidad ng negosyo ng Cloud City. Boss, lahat ng cultivation mo ang bumubuo sa kung sino ako ngayon. Kung hindi ako magbabago sa loob ng 3 taon, mabibigo ka. Sabi ni Bruce Lee. Hindi lang nagbago ang ugali ng lalaking ito, pati ang paraan ng pagsasalita niya ay malaki na rin ang pinagbago. Siya ay magalang at puno ng opisyal. In front of me, needless to say these hypocritic words, hindi kita nilinang. Binigyan lang kita ng pagkakataon. Kung kaya mo pang magbago, samantalahin mo rin ang pagkakataong ito. Sabi ni Aaron. Umiling si Bruce Lee at sinabing, ang pagkakataong ito ay ang paglilinang mo sa akin. Paano kung sasamantalahin ko ang pagkakataong ito ngayon? Biglang tanong ni Aaron. Nang marinig ang mga ganitong salita, biglang tumigas ang ekspresyon ni Bruce Lee. 3 taon nang nakaupo sa ganitong posisyon, nakasanayan na ni Bruce Lee na humanga at purihin ng iba. Kung bigla na lang mawala ang kanyang pagkatao, ito magiging isang malaking dagok kay Bruce Lee dahil sanay na siya sa pagiging mataas sa iba kung wala ang lahat ng ito, hindi niya maisip kung ano ang magiging isang maliit na gangster, ano ang nagawa kong mali-mali, bigyan mo naman ako ng isa pang pagkakataon, yumoko si Bruce Lee ng 90 degrees at sinabing, kung gusto kitang palitan, kailangan mo bang gumawa ng mali? Dahil ibinigay ko sa iyo ang pagkakakilanlan na ito, kukunin ko na ito ngayon, anong problema? Aaron Wei. Nakatitig si Dao 12 sa isang tabi sa pagbabago ng ekspresyon ni Bruce Lee. Alam niyang hindi talaga gustong tanggalin ni Aaron ang pagkakakilanlan ni Bruce Lee, kundi subukan siya at makita ang tunay na bahagi ng kanyang panloob na ekspresyon. Kung sakaling magkaroon siya ng ideya na ipagkanulo si Aaron, sa sandaling ito, si Bruce Lee ay tiyak na magpapakita ng ilang mga pahiwatig ngunit dahil siya ay yumuko ng malalim, si Dao 12 ay hindi ganap na makita ang kanyang ekspresyon. Boss, ibigay mo sa akin ang lahat para tanggalin, wala namang problema sa'yo, sabi ni Bruce Lee, payag ka ba? Nakangiting tanong ni Aaron. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, ibinigay ni Bruce Lee ang kanyang pinakatotoong sagot, hindi ako nagkakasundo. Bakit? Tanong ni Aaron. Sa nakalipas na 3 taon, gumawa ako ng malaking pagsisikap na pag-aralan ang pamamahala ng kumpanya, at sa prosesong ito, bubuo ako ng Feng Chen sa pinakamahusay na direksyon. Para sa pagtatayo ng bagong urban area, tatakbo ako sa construction site halos bawat araw at personal na pangasiwaan ang trabaho. Ngayon ay malapit nang makumplito ang bagong urban area, ngunit ang lahat ng ito ay kailangang ihatid sa iba, upang ang iba ay masiyahan sa kanilang mga nagawa. Kapag nagsasalita si Bruce Lee, ibinababa niya ang kanyang ulo mula simula hanggang katapusan. Alam niyang napakaayaw ng kanyang ekspresyon, kaya hindi siya nang ahas na makita ito ni Aaron.
Ang Aaron ay hindi galit, ngunit may mukha ng pagtataka. Ang kakayahan ni Bruce Lee na magsabi ng mga ganoong salita ay nagpapakita na talagang nagbago na siya. Kung nagbago siya, tatanggapin niya ang pagbabago ng walang pagsisisi. Pero ngayon, natutunan na niya itong ipaglaban. Mukhang wala na talaga akong dahilan para palitan ka. Kung ganoon, sabihin na nating hindi ko pa nasasabi ang mga salitang iyon. Nakangiting sabi ni Aaron. Nagtaas ng ulo si Bruce Lee sa pagkamangha. Inakala niyang si Aaron ay mayroon ng pagpipilian at desisyon sa bagay na ito, kaya binanggit niya ang kapalit sa kanya. At sa pananaw ni Bruce Lee, nang magsalita si Aaron, ang resulta ng bagay na ito ay tiyak na mapapahamak. Sa hindi inaasahang pagkakataon, madaling binawi ng Aaron ang mga salitang iyon. Anong problema? Ayaw mo ba? Tanong ni Aaron. Umiling si Bruce Lee at sinabing, Boss, I do. Of course I do. I'm just joking with you. Bukod sa iyo, saan ako makakahanap ng taong pamilyar sa kumpanya? Sabi ni Aaron. Medyo nalilito si Bruce Lee. Nakakatakot talaga ang biro nito. Para kang naglalakad sa tarangkahan ng impyerno at halos atakihin sa puso. Boss, muntik nang maduraj ang puso ko sayo. Huminga ng malalim si Bruce Lee at tuluyang bumitaw. Hanggat hindi mo ako pinagtaksilan, ang posisyon ng Feng Chen boss ay palaging magiging iyo. Sabi ni Aaron. Pabago-bago ang mukha ni Bruce Lee. Bagamat higit sa isang beses niya itong pinag-isipan, hindi niya ito seryosong pinagplanuhan, dahil alam niyang magiging dead end ito. Kung wala ang Feng Chen ng Aaron, isa lamang siyang walang laman na shell na walang anumang enerhiya. Boss, may isang bagay sa tingin ko na dapat mong bigyang pansin. Sabi ni Bruce Lee kay Aaron. Anong problema? Ang Aaron ay nagdududa sa isang paraan. Pumunta si Bruce Lee sa Aaron, kinuha ang kanyang mobile phone, bumaling sa larawan ng isang lalaki, at sinabi kay Aaron, Boss, ang lalaking ito ay nang-aabala sa kanyang hipag kamakailan. Sa aking palagay, siya ay nagbabalak laban sa batas, kanina ko pa siya tinatitigan hanggang sa bumalik ka para turuan siya ng leksyon. Makikita sa larawan ang isang napakagandang binata. Sa mga tuntunin ng kanyang hitsura, siya ay ganap na first class. Bukod dito, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mga damit sa larawan, ang taong ito ay hindi isang ordinaryong pamilya. Siya ay isang sikat na tatak, hindi bababa sa 6 na numero. Kilala mo ba kung sino siya? Tanong ni Han Sanchen, kung local ba yon sa Yuncheng, with Bruce Lee's character, dapat matagal na niya itong pinigilan, pero hindi niya ginawa, ibig sabihin natatakot siya sa identity ng kabilang partido. Ngunit sa Yuncheng, walang sino man ang karapat-dapat sa kanyang katakutan. Mula dito, maaaring husgahan ng Aaron na siya ay mula sa ibang mga lugar. Nag-check ako, alam ko lang na siya ay mula sa Yanjing, samahan ang kanyang lolo sa Yuncheng upang magpatingin sa isang doktor, sa taong ito ay higit sa 18. Sabi ni Bruce Lee. Pagkatapos marinig ito, lumingon si Aaron para makita si Mo Yang. Isa-isa niyang inimbestigahan ang mga taong nagpapagamot. Dapat alam niya ang pagkakakilanlan ng taong ito. Tinitingnang mabuti ni Mo Yang ang mga larawan sa mobile phone ni Bruce Lee, at medyo naging marangal ang kanyang mga mata. Mula sa salansan ng mga materyales na ibinigay sa Aaron, kinuha niya ang isa ng direkta sa ibabaw at sinabing, kung nabasa ko ito ng tama, siya ay dapat na apo ni Yan Bingsan. Ang ranggo ng impormasyong ito ay dapat ang pinakamakapangyarihan, tama? Tanong ni Aaron kay Mo Yang. Tumanggo si Mo Yang at sinabing, sa ganitong paraan mo lang mauunawaan kung sino ang mas makapangyarihan. Aaron liwanag ng ngiti, ito ay talagang mahanap interesante, Karibal ay talagang ang pinakamakapangyarihang ng mga taong ito. Binuksan ni Han Sanchen ang impormasyon, at mayroong isang detalyadong diagram ng relasyon at pagkakakilanlan ni Yan Bingsan. Ang ilang mga salita ay nakakagulat nang tumingin siya sa mga ito. Ang kanyang mga disipulo lamang, mayroong higit sa 10 mga lalaki sa matataas na posisyon, at sino man sa kanila ay maaaring magkalog ang lugar. Hindi madali, sabi ni Aaron pagkatapos ng maikling tingin. Medyo makulat ang karibal mo. Sabi ni Mo Yang. Hindi itinatanggi ni Han Sanchen na bagamat kaya niyang lutisin ang problemang ito sa napakasimpleng paraan, ang hindi nakikitang paraan na ito ay hindi maiiwasang magdulot ng matinding kaguluhan. Bukod dito, kapag si Han Sanchen ay hindi makaalis sa mundo pansamantala,
Ang ibig sabihin nito ay hindi angkop para sa pakikitungo sa isang malaking tao. Habang nag-iisip si Aaron kung paano lulutasin ang problema, biglang tumunog ang doorbell. Naglalakad ang daw 12 patungo sa pinto. Sa pagkakataong ito, tinatayang ang mga pumupunta rito ay mga walang mata. Kaya handa na ang daw 12 na turuan sila ng leksyon. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.